Hindi pa man tumutunog ang aking alarm, nakatayo na ako sa terrace namin. Alas 5 pa lang ng umaga, hawak ang mainit na kape, habang pinagmamasdan ko ang unang sinag ng araw na dumadaan sa mga puno ng mangga sa aming lupain. 10 ektarya ang naghihintay sa akin sa tahimik na umagang iyon, mga punong tahimik at mabigat pa sa dahong natira mula sa nakaraang taglamig. Tapos na ang anihan. Naihatid na ang mga kahon. Umuwi na ang mga trabahador. Ako na lang at ang lupa, gaya ng dati. Ako si Domingo Villarreal. 64 na taong gulang na ako. Mahigit 4 na dekada na akong gumigising bago pa sumikat ang araw sa lupain ito, at hindi ko ito ikinahihiya kahit isang araw man. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lupain ito noong Oktubre 1983, isang Huwebes na hapon. Nanginginig ang kamay niya ng panulat habang pinipirmahan niya ang mga papeles, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng ibinibigay niya sa akin. Tumingin siya sa akin mula sa kabilang dulo ng hapagkainan at sinabi, "Domingo, hindi nakakalimot ang lupang ito. Bawat tapat na gawa mo dito, tinatandaan ng lupa. Naiintindihan mo ba?" Sumagot ako na, pero sa totoo lang, hindi ko talaga naiintindihan noon. 4 na dekada makalipas, naunawaan ko na ng buong buo. Naglakad ako sa unang hanay ng mga puno gaya ng ginagawa ko tuwing umaga, hindi para siya sa atin, hindi para bilangin, kundi para lamang makasama sila. Magaspang ang balat ng puno sa aking palad. Amoy tuyong lupa at bahagyang tamis ng mangga na nahulog sa lupa. Tuloy-tuloy ang lakad ko hanggang sa pinakamatandang puno sa buong lupain, mas malapad ito sa ibaba, may mga saang kumakalat sa lahat ng direksyon, walang pakundangan. Doon dati nagtitirik ng luklukan si Rosario tuwing linggo ng hapon, may basong iced tea sa tabi, may libro sa kandungan, dumudulas ang salamin sa ilong. Tinutuya ko siya taon-taon, sinasabihan na baka masunog siya sa init. Iwawagayway lang niya ang kamay niya nang hindi tumitingin sa akin at sasabihing, "Domingo Villarreal, humanap ka na lang ng gagawin." Tumitig ako sa walang laman na lugar sa ilalim ng punong iyon kung saan dati nakatirik ang kanyang luklukan. 3 taon, 2 buwan, at 11 araw na mula nang pumanaw si Rosario. Cancer sa pancreas, mabilis at walang awa. 4 na buwan lang mula pagkatuklas hanggang sa libing, at sa halos buong 4 na buwang iyon, sinasabihan pa niya ako na huwag na akong mag-alala tungkol sa kanya at siguraduhin kong mapalitan ang mga irrigation pipe sa silangang bahagi bago dumating ang tagtuyot. Ganoon talaga siya, praktikal hanggang sa huli, mapagmahal sa paraang kapaki-pakinabang. Natapos ko ang aking paglalakad at bumalik sa bahay nang sumikat na ng husto ang araw sa itaas ng burol, pinaliliwanagan ang buong lupain ng sinag na tila nagbibigay halaga sa lahat ng bagay. Ininom ko ulit ang kape, umupo sa hapag, at binuksan ang libro ng talaan ng bukid gaya ng ginagawa ko araw-araw, sinusuri ang mga numero, pinaghahambing ang mga account. Pinapanatiling abala ang kamay ko para hindi gumala ang isip ko sa mga bagay na ayaw kong isipin. 8. Narinig ko ang tunog ng gulong sa tapat ng bahay. Alam ko na kaagad kung sino yon. Ang truck ni Ricardo, malinis at maitim na asul na pickup na hindi pa nakadala kahit isang sako ng bigas. Bumaba ang aking anak, suot ang maong pantalon at polo na nakatupi ang manggas. May dala siyang kape mula sa drive-thru sa bayan. Ngumiti siya nang makita niya ako sa bintana ng kusina at may kumislap na init sa dibdib ko sa kabila ng lahat. Anak ko siya. Kahit ano pang mangyari, anak ko pa rin siya. "Tatay," sabi niya, "kumusta ang tulog?" "Sapat na," sagot ko. "Sabi mo lagi." Umiling siya, pero umingiti pa rin. Nagpadala si Liza. Iniabot niya ang isang bag na papel. May ginawa siyang bibingka kagabi. Sabi niya, payat ka na raw nakita niya nung huli. Kinuha ko ang bag, mainit pa. Talagang mahusay si Liza sa ganitong klase ng bagay. Pagsulpot sa tamang sandali, may dalang pagkain mainit pa mula sa kalan, tinatanong ang presyon ng dugo ko, pinapaalalahanan akong magpatingin sa doktor. Sa 3 taon mula noong pumanaw si Rosario, siya ang pumuno sa maliliit na sulok ng katahimikan na hindi ko alam na kailangan pang punan. Sinabi ko pa nga kay Ricardo na mahusay ang napili niyang asawa. Sumasang-ayon siya ng may kumpiyansa na dapat sana ay sinuri ko pa ng mas mabuti. "Salamatan mo siya," sabi ko. "Sabihin mo mismo, pupunta siya linggo." Nakikita kong kumakatok ang mga daliri niya sa mesa, ugali niya yan mula pagkabata, kapag may gustong sabihin. "Tatay, ganoon din yung gusto kong pag-usapan natin."
Tumingin ako sa kanya. Ano yon? Kumuha siya ng isang leather bag mula sa gilid ng kanyang upuan at inilagay ito sa mesa. Kumirot ang tiyan ko sa pagkakita nito. Hindi dramatiko, isang mahinang bigat lang na parang ipinaalam sa akin ng katawan ko na may babaguhin bago pa maintindihan ng isipan ko. Binuksan niya ang bag at kumuha ng mga papel, mga kalahating pulgada ang kapal, may kalakip na binder clip. Inilagay niya ito sa mesa ng may pag-iingat, gaya ng isang taong nagsanay na sa sasabihin. Nag-research ako, anya, mahinahon ang boses, tila nag-ingat na huwag akong takutin, kung paano hinahawakan ng ibang pamilya ang ganitong sitwasyon kapag lumaki na masyado ang lupain. Kapag isa lang ang namamahala. Idinuyan niya ang mga papel palapit sa akin. Gusto ko lang na protektado ka, tatay. Ito lang naman ang layunin. Ito ay para sa'yo. Hindi ko hinawakan ang mga papel. Tinitigan ko ang mukha ng anak ko, noon ni Rosario, pangako, iisang kulay mata na minana ng dalawa. Naramdaman kong nagbago ang init sa dibdib ko tungo sa isang bagay na hindi ko pa magawang pangalanan. Pwede naman nating pag-usapan, sabi ni Ricardo, patuloy pa rin ang kanyang pagkatok sa mesa. Walang bilisan. Gusto ko lang ang pinakamainam para sa'yo. 4 na dekada na akong nakikinig sa lupa. Kaya kong tumingin sa isang hanay ng puno at malaman kung alin ang nagdurusa bago pa lumitaw ang senyales sa dahon. Nararamdaman ko sa aking tuhod kung bumababa ang tubig sa lupa. Naamoy ko ang darating na ulan 3 oras bago pa dumating ang unang ulap. Itinuro sa akin ng lupa na pansinin ang maliliit na bagay, ang tahimik na senyales, ang detalyeng dinadaanan lang ng karamihan. Habang nakaupo ako sa harap ng anak ko noong umagang iyon, naramdaman ko ang parehong bagay na nararamdaman ko kapag may irrigation pipe na malapit ng masira. Isang mabagal, patuloy na kakaibang bigat na hindi ko pa masabi kung ano, hindi eksaktong takot, kundi ang partikular na hindi kaginhawahan ng isang taong may nararamdamang mali pero wala pang mapapatunayan. Pinakinis ni Ricardo ang unang pahina ng mga papel, mabagal at sadya, at tumingin sa akin nang may ekspresyon na nakita ko na niya mula pagkabinata. Kalmado, makatwiran, mukha ng isang taong may naisip na kung paano matatapos ang usapan. Tatay, gusto kong pakinggan mo muna ako bago ka magsalita. Yumukod siya, 2 siko sa mesa. Maganda ang taon ng bukid. Wala namang kumukontra doon. Pero mag-isa mo nang inaalagaan ang lupang ito ng 3 taon at malaki ito. 10 ektarya ang laki para sa isang tao lang. Inasikaso ko na ito bago pa nagkasakit ang nanay mo, ani ko, at habang inaalagaan niya ako. Alam kong alam mo ang lupang ito. Itinaas niya ang 2 kamay, palad na nakaharap sa akin. Hindi ito para akusahan ka. Ito ay tungkol sa mangyayari kung may magkamali. Ano ang mangyayari kung magkasakit ka o may legal na away o kailangan ng bangko ng lagda mo at hindi ka makakarating sa bayan? Kinatok niya ulit ang mga papel. Isa lang itong safety net. Isang formalidad. Tumingin ako sa dokumento sa harapan ko. Malinis at maingat ang pagkasulat ng mga salita, mga parirala tulad ng pamamahala ng pananalapi, itinalagang kinatawan, kumikilos para sa kapakanan ng prinsipal. Hindi pa binabanggit ni Ricardo ang salitang key conservatorship o pagbibigay kapangyarihan sa isang tao para pamahalaan ang lahat. Sino ang gumawa nito? Tanong ko. Isang abogado sa syudad. Magaling na firm. Ginagamit ko sila sa negosyo ko. Umupo siya pabalik, tumawid ang isang binti sa kabila. Relaxed. Sobrang relaxed para sa isang taong humihiling sa tatay niya na ipasa ang kontrol sa pananalapi ng lupaing nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Tinignan din ni Liza. Sabi niya normal lang lahat. Ang pagbanggit sa pangalan ni Liza ay parang naging batayan ng kumpiyansa sa boses ni Ricardo, tulad ng paghiram ng pagkakatiwala mula sa isang pangalang pinagkakatiwalaan. Hindi ako pipirma ng kahit ano na hindi ko pa binasa, dugtong ko. Siyempre naman. Tumango siya agad, masyadong mabilis sa palagay ko. Kunin mo ang oras mo. Basahin mo ang bawat salita. Wala akong pinagmamadalian. Umiti siya at magandang ngiti iyon. Mainit. Ang ngiting kilala ko na mula noong 4 na taong gulang pa lang siya at gustong-gusto ng pangalawang piraso ng puto. Gusto ko lang alagaan ka, tatay. Karapat-dapat kang magpahinga. Kinita mo na to. Bumagsak ang salitang magpahinga sa dibdib ko na parang mabigat. Naisip ko ang pagkasira ng irrigation pump noong Abril, 3 linggo bago ang anihan.
Ang dalawang kontrata ng pagbebenta na na-cancel dahil sa mga rason na hindi maipaliwanag ng maayos ng mga mamimili ng tawagan ko sila. Bawat isa sa mga bagay na yon ay parang malaslang sa unang tingin. Bawat isa ay sinundan ng katulad na sinasabi ni Ricardo, hindi mo na kaya ito mag-isa, tatay. Naniwala ako sa kanya. Iyon ang dahilan kaya bumigat ang lalamunan ko sa oras na yon, nakaupo sa hapagkainan habang dumadaan ang liwanag ng umaga sa bintana at nakaladlad ang mga papel sa pagitan namin. Naniwala ako sa aking sariling anak nang sabihin niya sa akin na nabigo ako. Kinuha ko ang mga papel at ang panulat mula sa tabi ng talaan. Makapalang wika, pero binasa ko ito gaya ng itinuro sa akin ng aking ama noon, dahan-dahan, sa isip, hindi lilipat sa susunod hanggat hindi naintindihan ang bawat pangungusap. Sa pahina 4, natagpuan ko ang seksyong nagpatigas sa pangako. Isang bahagi na nagbibigay kay Ricardo ng kapangyarihang gumawa ng mga desisyong pananalapi sa ngalan ko, kasama na ang banking, pamamahala ng ari-arian, at paglipat ng ari-arian. Paglipat ng ari-arian. Humigpit ang aking pagkakahawak sa panulat. Ricardo, sabi ko ng mahinahon, itong bahagi sa pahina 4, bigyan ka nito ng karapatang ilipat ang mga ari-arian. Ibig sabihin, ang lupa. Yumukod siya ulit, mga braso sa mesa. Formalidad lang yan, tatay. Karaniwang wika para proteksyon. Hindi ibig sabihin, alam ko kung ano ang ibig sabihin nito, sabi ko. Nagpipirma na ako ng kontrata bago ka pa isinilang. May kumislap sa mukha niya, mabilis, na wala bago ko pa nakilala. Bumalik ang ngiti, mas malumanay ngayon, may sapat na sakit para pakiramdaman ng isang ama na naging hindi patas siya. Tatay, anak mo ako. Hindi ko kailanman gagawin yung makakasakit sa'yo o sa bukid na ito. Sinama ni nanay itong lupain kasama mo. Sa tingin mo ba papayagan kong may mangyari dito? Lumuwag ang hawak ko sa panulat. Ang pangalan ni Rosario ang laging gumagawa niyan sa akin. Tumingin ako sa larawan sa dingding ng kusina, ako at si Rosario noong araw na itinanim namin ang unang hanay ng mangga, pareho kaming bata pa at nakasilaw sa araw. Tumingin ako pabalik sa papel. Bumaling ako sa pahina ng lagda. Inilapat ko ang panulat sa linya. Saka tumunog ang aking telepono. Bumagsak ang tunog sa kusina na parang bato na hinagis sa tahimik na tubig. Kinuha ko ang telepono. Ang pangalan sa screen ay Ernesto Manalo, isang broker ng mangga na kasama ko na sa loob ng 11 taon. Isang matatag at hindi nagmamadaling tao na tumatawag lang kapag may kailangan talagang sabihin. Ibinaba ko ang panulat sa mesa. Kailangan kong sagutin ito, sagot ko. Huminto ang pagkatok ng mga daliri ni Ricardo. Tumingin siya sa panulat na nakalapag sa pahina ng lagda, at sa loob lang ng isang segundo, halos hindi ko nahuli, naging malamig at patag ang ekspresyon niya. Pagkatapos nawala ito, pinalitan ng mahinahong ngiti. Sige, tatay, dugtong niya. Maghihintay ako. Tumayo ako mula sa mesa at lumabas sa likod na pinto papunta sa hangin ng umaga. Boses ni Ernesto ang dumating sa telepono, mainit at pamilyar, nagtatanong tungkol sa presyo para sa susunod na season. Sumagot ako sa kanyang mga tanong at nagtanong din ako. Habang nag-uusap kami, may nararamdaman akong nagtatakda sa loob ng aking sikmura, desisyong nabubuo gaya ng pagbuo ng hamog na hindi umaanunsyo, biglang naroon na lang. Nang matapos ang tawag at bumalik ako sa loob, nakabalot na ulit ni Ricardo ang mga dokumento sa kanyang bag, ibang araw na lang, sabi niya ng kaaya-aya, tumayo mula sa mesa. Walang pressure, tatay. Kahit kailan ka handa. Umalis siya makalipas ang 20 minuto, umaalingaw ang tunog ng gulong ng truck sa daan. Tumayo ako sa bintana ng kusina at pinanood ko hanggang huminahon ang alikabok. Pagkatapos, umupo ako ulit sa hapag, binuksan ang talaan, at tumingin sa mga hanay ng numero nang hindi talaga nakikita ang mga ito. May mali. Hindi ko pa alam kung ano, pero 4 na dekada ko nang natutunan na pagtiwalaan ang pakiramdam na yon. Gusto kong ikwento sa inyo ang sinabi sa akin ng aking ama noong 19 ako pa lang at napanood ko ang isang biglaang lamig na sumira sa 6 na ektarya ng bagong tanim na puno sa isang gabi. Nakatayo lang ako sa gilid ng bukid, nakabitin ang aking mga kamay, tumitingin sa mga namatay na bulaklak. Lumapit ang aking ama sa akin, tumingin sa pinsala ng matagal, saka sinabi, Domingo, hindi nagsisinungaling ang lupa sayo. Ipinapakita nito ng eksakto kung ano ang nangyari at bakit. Ang mga tao ang nagtatago ng mga bagay.
Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin noong umagang iyon matapos umalis ang truck ni Ricardo. Naunawaan ko lamang nang umupo ako at pinilit isipin ng malinaw, hindi bilang ama, kundi bilang taong nagpatakbo ng negosyo sa loob ng 4 na dekada na sinasabi sa akin ng nakaraang 8 buwan ang isang bagay. Ako lang ang mas gustong maniwala sa ibang kwento. Hayaan niyo akong ibalik kayo sa Pebrero, ang uri ng malamig at maulap na umaga sa lalawigan kung saan hindi mo makita ang unang hanay ng puno dahil sa hamog. Lumabas ako para siya sa atin ang irrigation system sa silangang bahagi at nakita ko ang pangunahing control valve na tuluyang nasira. Hindi ito nasira dahil sa katandaan, sadyang pinilit ito lagpas sa hangganan. 3 araw at halos 50,000 piso ang ginastos ko sa pagkukumpuni. At sa panahong tumatakbo na ulit ang tubig, 2 ektarya ng batang puno ang naapektuhan sa kanilang ani. Dumating si Ricardo kinabukasan matapos umalis ang mga manggagawa sa pagkukumpuni. Nakatayo siya sa gilid ng nasirang bahagi, nakakrus ang braso, umiling. Tatay, ito na yung pinangangambahan ko, sabi niya, bumaba ang boses niya, mabigat sa pag-aalala. Sobra na ito para sa isang tao lang. Hindi mo lahat mahahabol. Humigpit ang dibdib ko sa mga salitang iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil naniwala ako sa kanya ng bahagya. Pagkatapos ang harvester. Sa huling bahagi ng Agosto, 3 araw bago ko ito kailanganin, biglang naputol ang pangunahing drive belt ng aking kombinasyon na makina para sa pag-aani. 4 na taon pa lang ang makina at maayos na pinapanatili. Ako mismo ang nag-iingat ng talaan ng serbisyo, bawat entry sa aking sariling sulat kamay. Hindi basta-basta napuputol ang isang belt sa 4 na taong gulang na makinang mabuti ang pag-aalaga, pero wala akong ebidensyang mapapatunayan. Nagastos ako ng 2 araw sa pag-aani at halos 400,000 piso. Naroon din si Ricardo sa oras na yon. May ugali siya ng biglang pagsulpot kapag may nasira. Tatay, inilagay niya ang kamay sa aking balikat, nararamdaman kong mabigat ito. 64 ka na. Walang kahihiyan kung papayag kang may tumulong sa pasan mo. Pagkatapos ang mga kontrata. 2 sa aking matagal nang mamimili, mga taong nagkamayan ko sa loob ng mahigit 1 dekada, ang tumawag sa parehong linggo para sabihing kanselado na ang kanilang order para sa season na yon. Pareho silang paumanhin pero malabo. Problema sa papeles, sabi nila. Nang tanungin ko sila, hindi sila makapagbigay ng malinaw na sagot. Noon, akala ko coincidence lamang. Nagbabago ang merkado. Nagpapalitan ang mga mamimili. Alam ko na ngayon na hindi yon coincidence. At sa ilalim ng lahat nito, tahimik gaya ng tubig na dumadaloy sa ilalim ng lupa, nawawala ang pera. Si Corazon Bautista ang nag-aasikaso ng aming mga libro sa loob ng 14 na taon. 52 taong gulang siya, matalas ang mata at maingat sa paraang mahihiya pa ang karamihan sa mga accountant na kinuha ko dati. Si Rosario ang unang nagdala sa kanya sa amin. Nagkakilala sila sa isang fundraiser sa simbahan, nag-usap tungkol sa spreadsheets, at umuwi si Rosario ng gabing iyon at sinabi sa aking natagpuan na niya ang aming bagong accountant. Kasama namin si Corazon simula noon. Matapos pumanaw si Rosario, isa siya sa ilang taong patuloy na nagdadala ng pagkain sa bahay nang hindi hinihiling. Isang Martes noong huling bahagi ng Marso nang tumayo si Corazon sa may pintuan ng aking opisina, may ekspresyon sa mukha niya na hindi ko pa nakita, hindi eksaktong takot. Mas malapit sa hitsura ng isang taong may hawak na impormasyong sobrang bigat para dalhin ng mag-isa pero sobrang delikado rin para ibaba. Ginoong Villarreal, sagot niya, kailangan kong ipakita sa inyo ang isang bagay sa operating account. Inanyayahan ko siyang pumasok. Inilagay niya ang laptop sa gilid ng aking mesa at itinurong sa akin ang isang hanay ng mga withdrawal. Maliliit na halaga, kumalat sa loob ng ilang buwan. 3,000 dito, 8,000 doon, 18,000 sa isang Martes ng Enero. Bawat isa sa mga ito ay naaprubahan gamit ang pangalawang lagda. Sabi ni Corazon, itinuturo ang mga entry, yung ibinigay kay Ginoong Ricardo noong nakaraang taon para sa gastusin sa operasyon. Yumuko ako at tiningnan ang mga numero. Ilan lahat? Pinigil ni Corazon ang kanyang labi. Napansin kong hawak niya ng mahigpit ang gilid ng mesa hanggang sa pumuti ang kanyang mga kamao. Sa ngayong linggo, mahigit 4 na milyong piso sa 23 hiwalay na transaksyon sa loob ng 18 buwan. Bumagsak ang numero sa aking sikmura na parang bato sa malalim na tubig.
4 milyong piso, unti-unting nawawala sa maliliit na piraso na hindi nakakapag-trigger ng anumang automatic alert, kumalat sa loob ng 18 buwan para walang isang buwan na tila kakaiba. Corazon, sabi ko nang maingat, may nasabihan ka na ba tungkol dito? Humigpit ang panga niya. Umiling siya ng mabilis, masyadong mabilis. May bagay sa likod ng kanyang mga mata na hindi ko pa mabasa noon. Isang bagay na parang pagkakasala na natatabunan ng takot. Wala pa, sabi niya. Hindi pa. Sinabihan ko siyang kailangan ko ng oras para siya sa atin ito bago kami gumawa ng anumang hakbang. Sinabihan ko siyang panatilihin muna ang impormasyon sa pagitan namin. Tumango siya at isinara ang laptop at habang naglalakad pabalik sa pinto, nakataas ang kanyang mga balikat parang babaeng nagpupumilit laban sa malamig na hangin. Ang hindi ko alam noon, malalaman ko lamang mamaya, ay sinubukan na ni Corazon na sabihin sa akin ito kahit isang beses bago pa nangyari ang usapang iyon. Noong Abril, sumulat siya sa akin ng liham, sulat kamay, 2 pahina, naglalatag ng lahat ng natuklasan niya sa mga account at kung ano ang sa palagay niya ang ibig sabihin nito. Maingat niyang tiniklop ito, isinulat ang aking pangalan sa sobre, at inilagay ito sa mailbox sa dulo ng aming daan mismo. Naghintay siya ng 2 linggo para tawagan ko siya. Hindi ko siya tinawagan dahil hindi ko nakita ang liham. Ang isa pang hindi sinabi sa akin ni Corazon noong Martes na yon, hindi niya pa magawang sabihin, ay ginugol niya ang nakaraang 3 linggo sa tahimik na pagkopya ng bawat kahina-hinalang record ng transaksyon sa isang maliit na USB drive na daladala niya sa loob ng kanyang jacket tuwing gabi. Hindi niya binura ang anuman. Hindi niya inalis ang anuman. Sinisiguro lamang niya na anuman ang mangyari, mananatili ang katotohanan sa isang lugar na hindi maaabot ni Ricardo. 2 araw matapos bumisita si Ricardo, ipinagpatuloy ng buhay ang normal nitong daloy, gusto ko man o hindi. Tumawag si Ricardo isang Huwebes ng umaga at nagtanong kung gusto ko siyang samahan sa isang bilihan ng gamit pambukid sa kabilang bayan. Kailangan ko ng lupang pataba, bagong gunting para sa pag-graft, at 2 kapalit na sprinkler head. Nag-alok siyang magmaneho. Sumang-ayon ako sa paraang sumasang-ayon ang taong sinusubukan pang maramdaman ang normal. Hindi kami masyadong nag-usap habang nasa daan. Bukas ang radyo ni Ricardo sa mahinang tunog, isang talk station na gusto niya, at pinagmasdan ko na lang ang lalawigan na dumadaan sa bintana ng sasakyan. Ang mga bukid sa magkabilang panig ng highway ay nagpapalit na ng kulay, wala ng tag-ani na pananim, madilim at nagpapahinga ang lupa. Palagi kong minamahal ang lalawigan sa huling bahagi ng Setyembre. May katapatan dito. Naghubad na ang lahat, wala nang nagpapanggap na higit sa kung ano sila. Tumingin ako sa mga kamay ni Ricardo sa manibela, malinis, makinis, mga kamay ng lalaking nagtatrabaho gamit ang keyboard at telepono. Naisip ko ang sarili kong mga kamay, biyak ang mga buko, matigas ang balat sa 4 na dekadang pagtatrabaho. Ang peklat sa kanang palad ko mula sa gunting na dumulas noong 26 ako. Naisip ko ang mga kamay ng aking ama, at natanong ko sa sarili, hindi sa unang pagkakataon, kung saan nagsisimula ang agwat sa pagitan ng isang ama at anak. Bumili kami ng aming kailangan at inilagay sa likod ng truck nang hindi masyadong nag-uusap. Sa daan pa uwi, kumuha kami ng lumang daan sa halip na highway, dahil sa ugali ko na dumaan sa mga lumang bahagi ng lalawigan na may mga lumang kamalig at kamay na pintadang mailbox. Doon ko siya nakita. Nakatigil siya sa gilid ng grava na daan, mga 2 kilometro pa. Isang matandang lalaki, mabilog ang katawan, suot ang lumang demanggas na kamiseta at sombrero. Ang truck niya ay isang lumang Ford, kalawangin ang flat, at nasa lupa sa likod nito ang isang cast iron table saw na tila umaabot ng 70 kilo. Nakayuko ang matanda, magkabit ang mga kamay sa ilalim ng makina, nakatuntong ang kanyang mga bota sa grava, at ang bawat linya ng kanyang katawan ay nagsasabing matagal na siyang nakikipaglaban dito at natatalo. Tabi lang, sabi ko. Tumingin si Ricardo sa akin. Tatay, tabi lang, Ricardo. Binagalan niya ang truck at itinabi ito sa gilid. Nabuksan na ang pinto ko bago pa kami tuluyang huminto. Narinig ako ng matanda at tumuwid, itinuon ang isang kamay sa likod niya, namumula ang mukha sa pagod. Mukhang nasa unang bahagi ng 70s siya, malapad ang mukha, kupas na asul na mata na sumusuri sa akin ng mabilis. Mukhang kailangan mo ng karagdagang kamay, ani ko. Napahalakhak siya ng bahagya. Dapat sana tinulungan ako ng kapitbahay ko 1 oras na ang nakalipas.
May biglaang emergency raw ang asawa niya sa kusina. Umiling siya at nakipagkamay. Federico Cruz. Domingo Villarreal, kinamayan ko siya. Matatag ang hawak niya, hawak ng isang taong nagtatrabaho gamit ang kanyang mga kamay habang buhay. Ano ba ito? 1,968 Rockwell table saw. Cast iron ng taas at base. Binili ko ito sa isang estate sale kanina lang. Hinaplos niya ang makina ng may pagmamahal. Hindi na nila ginagawa ang ganito. Mas magtatagal pa ito kaysa sa ating dalawa. Yumuko ako at inilagay ang aking mga kamay sa ilalim ng base katabi niya. Sa tatlo, sabi ko. Hayaan mong ang binti ang gumana, hindi ang likod. Tumango si Federico. Bumilang kami at inangat. Agad na naramdaman ang bigat, seryoso, umaakyat sa buong gulugod at nagpapaalala na 64 ka na. Pero itinuon ko ang aking mga paa sa lupa at itinulak pataas, at tumugon si Federico, at magkasama naming inilakad ang makina papunta sa tailgate, itinagilid, at idinausdo sa likod ng truck na may mahusay na tunog ng bakal. Tumuwid si Federico, tumitig sa akin habang hinaplos ang kanyang likod, ngunit mumingiti. Kung mag-isa lang ako, 1 oras pa yan, siguro 2. Kumuha siya ng dermos sa likod ng upuan. Kape. Sige, tugon ko. Binuhusan niya ng 2 tasa, ang mga takip ng dermos mismo ang ginamit na baso, at iniabot sa akin ang isa. Malakas ito, medyo overbrewed, at eksaktong kailangan ko. Nakatayo kami sa maliit na sinag ng araw sa gilid ng daan, at sandali kaming hindi nangangailangan ng anumang sasabihin. Pagkatapos, tumingin si Federico patungo sa truck ni Ricardo. Naroon pa rin si Ricardo sa upuan ng driver. Sa pamamagitan ng windshield, nakikita ko ang asul na liwanag ng kanyang telepono. Napanood siya ni Federico sandali. Pagkatapos, tumingin siya pabalik sa akin na may kupas na asul na mata, at may nagbago sa kanyang ekspresyon, bahagyang paghigpit sa gilid ng kanyang mukha. Ang hitsura ng isang taong nag-isip ng malalim. Yon ba anak mo sa loob ng truck? Tanong niya. Naramdaman ko ang pamilyar na init dumadaloy sa dibdib ko. Siya nga, sagot ko. Mabuting bata, hindi lang mahilig sa mabigat na hakot. Bilang biro ko sinabi, pero mas tunay ang tunog nito kaysa sa gusto ko. Tumango si Federico ng dahan-dahan. Tumingin siya sa kanyang tasa ng kape. Ginoong Villarreal, sabi niya, kailangan kitang tanungin ng isang bagay, at kailangan mong makinig muna bago ka magsalita. Nagbago ang init sa dibdib ko. May dapat kang malaman tungkol sa anak mo. Bago ko sabihin sa inyo ang ipinakita sa akin ni Federico sa umagang iyon, at pangako ko, walang makapaghahanda sa inyo para rito, kung nasa YouTube channel na ito kayo. I-drop na ninyo ang emoji ng puso sa comments para malaman kung kasama ko pa rin kayo, dahil ang susunod na bahagi ang nagbago ng lahat. Isang mabilis na paalala, may mga fictional na bahagi ang kwentong ito, idinagdag para sa mas malalim na pagmumuni-muni. Kung hindi ito ang uri ng kwentong gusto ninyo, walang masamang loob. Pwede kayong lumabas na dito. Pero kung nanatili kayo, humanda kayo. Kumaluskos ang mga grava sa ilalim ng aking bota habang lumipat ako ng timbang. Hindi na tumitingin si Federico sa akin. Nakatingin siya sa tasa ng kape sa kanyang kamay, marahang inikot ito sa pagitan ng kanyang mga palad, gaya ng ginagawa ng isang taong maingat na pumipili ng mga salita na hindi likas sa kanya. Nagtigas ang panga niya. Ang magaan na kaayusan na dala niya buong umaga ay nawala, pinalitan ng isang mas mabigat na bagay. Naramdaman kong umalis ang init sa aking dibdib, gaya ng init na umaalis sa isang silid kapag may nagbukas ng pinto sa gitna ng taglamig. Ginoong Cruz, sabi ko, pinananatili ang aking boses na matatag, kung ano man yon, sabihin mo na lang ng tuwiran. Tumingin siya pataas sa akin. Seryoso ang kupas na asul na mata niya sa paraang nagpakirot sa tiyan ko. May ugali ako, anya ng mabagal. Bago ako bumili ng anumang makina, kinukunan ko ito ng video. Buo, itaas, ibaba, bawat gilid. Proteksyon ito laban sa mga away sa hinaharap. Sinasabi ng nagbebenta na ako ang gumawa ng gasgas. Kapag naglo-load, may patunay ako kung ano ang hitsura nito bago ko pa ito hinawakan. Kinatok niya ang tabi ng kanyang telepono ng isang daliri. Ginagawa ko na ito ng 30 taon. Hindi pa kailanman nagkaproblema dahil doon. Mukhang matalinong ugali, dagdag ko, kahit na may bagay na nagsimulang humigpit sa aking lalamunan.
Ilang araw na ang nakalipas, pumunta ako para tingnan ang isang makina sa isang lupa mga 12 kilometro sa silangan nito. Isang bodega sa likod ng isa sa mga kamalig. Huminto siya, iniikot ang balikat gaya ng isang taong nag-ayos ng bigat. Maaga akong dumating. Late ang nagbebenta. Nagsimula akong kumuha ng video habang naghihintay ako, ordinaryong routine lang gaya ng dati. Huminto ulit siya. Sige, sabi ko. May dalawang lalaking dumaan sa gilid ng kamalig habang kumukuha ako. Bumaba ang boses ni Federico ng kalahating antas. Hindi nila ako nakita. Nasa kabilang panig ako ng makina, nakayuko, sinusuri ang base. 30 metro sila, nag-uusap, hindi tahimik, hindi malakas, ganoon lang mag-usap ang mga taong akala nila ay mag-isa lang sila. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kilala ang alinman sa kanila. Nagpatuloy ako sa pagkuha ng video dahil ayaw kong bumangon at maging awkward. Pagkatapos, nagsimula silang magsabi ng mga bagay na nagpapatuloy sa aking pagkuha ng video, sa ibang dahilan naman. Humigpit ang aking kamay sa aking tasa ng kape hanggang sa halos yumuko ang manipis na metal. Anong klaseng bagay, tanong ko. Matatag ang boses ko. Ipinagmamalaki ko iyon. Ang isa sa kanila ay nagsasalita tungkol sa isang lupain, isang bukid. Tumingin si Federico sa mga mata ko ng diretsyo. Sinabi niya, at ito ang pinakamalapit kong maalala sa kanyang eksaktong sinabi, kapag pumirma na ang matanda sa management transfer, sa atin na ang lahat. May mamimili na si Ariel. Matatapos natin bago matapos ang taon. Napatahimik ang buong lalawigan sa paligid namin. Ang mga bukid, ang daan, ang mahinang sinag ng umaga, lahat parang tumigil. Ang isa pang lalaki, patuloy ni Federico, mainat at mahina ang boses, ang malinaw kong nakita, tinanong niya, ano ang mangyayari kung tumanggi ang may-ari. At sinabi ng unang lalaki, hindi siya tatanggi. Sinisiguro na namin yan sa loob ng ilang buwan. Akala niya nabubulok na ang lugar sa paligid niya. Akala niya hindi na niya kaya. May biglang nabuksan sa aking dibdib. Hindi matalim na sakit, mabagal na kumakalat, pinupuno ang lahat ng puwang bago mo pa mapansing nagsimula na ito. Ginoong Villarreal, inilagay ni Federico ang kanyang tasa sa likod ng truck at kumuha ng telepono sa kanyang bulsa. Hindi ko alam kung kaninong bukid ang pinag-uusapan nila. Hindi ko kilala kung sino man sa dalawang lalaki. 4 na araw ko nang daladala ito, sinusubukang malaman kung ano ang gagawin, kung ito ba ay negosyo ko. Tumingin siya sa truck kung saan naroon pa rin si Ricardo, malabo ang asul na liwanag ng kanyang telepono sa pamamagitan ng windshield. At tapos huminto ka para tumulong sa akin. At nagbabalang ng telepono ang lalaking iyon sa truck sa halip na tumulong sa kanyang tatay na buhatin ang 70 kilong bakal. Hindi nag-alangan ang boses ni Federico. Hindi siya nag-akusa. Inuulat lang niya ang kanyang nakita gaya ng paraan ng pag-uulat ng isang tapat na tao tungkol sa panahon. Nakilala ko ang boses, sabi niya ng mahina. Ang unang lalaki, yung hindi ko nakita. Nang makita kong bumaba ang anak mo sa truck kanina, nakilala ko ito. Parang tubig na malamig ang naramdaman sa aking mga binti, hindi manhid, kundi hindi mapagkakatiwalaan. Ipakita mo, sabi ko. Lumabas na lang ang mga salitang iyon sa aking bibig bago ko pa ito napagdesisyonan. Kinalas ni Federico ang kanyang telepono. Kumilos ang kanyang makapal na mga daliri sa screen, may pagmamalasakit, paraan ng isang taong humahawak ng isang bagay na alam niyang delikado. Nahanap niya ang file. Inabot niya sa akin ang telepono. Kinuha ko ito. Gumagalaw sa simula ang video, si Federico na kumikilos sa paligid ng base ng makina. Pagkatapos, dumating sa larawan ang dalawang lalaki mula sa kaliwang bahagi ng frame. Isa sa kanila, mabilog ang katawan, asul na kamiseta, ang uri ng mukha ng isang lalaking nagbebenta ng anumang bagay para sa ikabubuhay, ay nakikipag-usap gamit ang kanyang mga kamay. Ang isa pa ay bahagyang natatakpan ng gilid ng kamalig, nakikita lamang mula sa balikat pababa, maitim na jacket, maitim na pantalon. Pagkatapos, dumating ang boses sa pamamagitan ng telepono, manipis at bahagyang kupas dahil sa layo, ngunit malinaw na malinaw para kilalanin ko ito bago pa niya tapusin ang unang pangungusap. Humigpit ang aking hinlalaki sa gilid ng telepono. Natigas ang aking panga. Humigpit ang mga kalamnan sa aking balikat na parang alambre ng bakod. Nakatayo ako sa grava sa umagang iyon ng Setyembre,
at nakinig sa boses ng aking anak na ipinaliwanag ng kalmado at praktikal kung paano niya balak kunin ang lahat ng ipinundar ko sa buong buhay ko. Pinanood ko ang video hanggang sa dulo. Pagkatapos, iniabot ko ang telepono kay Federico nang hindi tumitingin sa kanya. Kinuha niya ito ng maingat. Nasa kabilang kamay ko pa rin ang aking tasa ng kape. Tumingin ako pababa dito. Nanginginig ang ibabaw ng kape, maliliit na alon na kumakalat mula sa gitna. Nanginginig ang aking kamay. Nakatayo ako sa grava na yon ng matagal. Siguro 30 segundo lang, pero mahaba ang naramdaman ko. Hindi ako inapurahan ni Federico. Nakatayo siya, nasa bulsa ng kanyang kamiseta ang telepono, malaya ang mga braso sa gilid niya, binigyan niya ako ng puwang na binibigay ng isang lalaki sa kapwa lalaki kapag naiintindihan niyang walang saysay ang mga salita ngayon. Kumalma ang aking kamay. Pinilit ko itong tumigil sa paraang pinilit ko ang mga bagay na tumigil sa buong buhay ko, sa pagtutuon ng aking mga paa sa lupa at sa pagpasyang hindi ako mabubuwal sa gilid ng isang daan sa harap ng isang taong bagong kilala ko lang. Ibinuhos ko ang natitira sa aking kape sa grava, pinanood itong dumilim sa mga bato. Ginoong Cruz, dugtong ko, kailangan kong tanungin kayo ng 2 bagay. Tanungin niyo, sabi ni Federico. May nasabihan ba kayo tungkol sa nasa video na yon? Wala. Hindi ang kapitbahay ko. Hindi ang asawa ko, pumanaw na siya 6 na taon na ang nakalipas. Wala. Isang tao. Hindi ko alam kung ano ang hawak ko o ano ang gagawin dito. Alam ko lang na hindi ko ito bubura. Tumango ako. Pangalawa, kailangan kong hawakan mo ito. Huwag mo itong ipadala kahit saan. Huwag mong ipakita kahit kanino sa ngayon. Tinitigan ako ni Federico ng matagal gamit ang kanyang kupas na asul na mata. Sinusuri ako gaya ng paraan ng mga taong nagtatrabaho gamit ang kanilang mga kamay habang buhay na tutunang basahin ang ibang tao. Pagkatapos, tumango siya ng 1 beses, mabagal at matatag. Mananatili ito sa akin hanggang sabihin mong iba na. Inabot ko ang aking kamay at kinamayan siya. Pareho ang hawak niya gaya ng dati, matatag, hindi nagmamadali. Ang hawak ng isang taong nangako at tutuparin. Bumalik ako sa truck. Tumingin si Ricardo mula sa kanyang telepono nang umupo ako. Ayos ka lang, Tay. Matagal yon. Kailangan niya ng makakausap, tugon ko. Isinuot ko ang aking seatbelt at itinuon ang aking kamay sa armrest ng pinto, tumitingin ng diretsyo sa windshield sa daan sa unahan. Matanda, mag-isang nakatira, alam mo na. Gumawa si Ricardo ng maliit na tunog ng pagsang-ayon at inandar ang truck. Hindi ako tumingin sa kanya. Pinanood ko ang lumang daan na nagbukas sa harapan namin at naisip ko ang itinuro sa akin ng aking ama tungkol sa pagkakaiba ng pagre-react at pagre-respond. Ang pagre-react ay ang gusto ng katawan mo. Ang pagre-respond ay ang pinagpasyahan ng isip mo pagkatapos kumalma ang katawan mo. Gusto kong mag-react. Bawat nerbiyos sa dibdib ko ay gustong bumaling at humingi ng paliwanag, banggitin ang pangalan niya ng malakas na hindi naiiwan ang anumang espasyo para sa iba pa. Pero 4 na dekada na akong nanonood ng nangyayari kapag hinabol ng isang lalaki ang problema bago pa niya ito lubos na naintindihan. Nakikipaglaban ka sa mga anino. Binibigyan mo ng oras ang totoong suliranin na kumilos. Kailangan kong maunawaan ang buong hugis ng ginawa ni Ricardo bago ako gumawa ng anumang hakbang. Sa gabing iyon, matapos lumubog ang araw at malunod sa anino ang aming mga puno, umupo ako sa aking maliit na opisina sa tabi ng pangunahing pasilyo at binuksan ang pinakailalim na drawer, ang may mga lumang file, kontrata, titulo, mga record ng bangko na umaabot sa 20 taon. Hindi ko pa alam kung ano talaga ang hinahanap ko, pero alam kong may matatagpuan ako. Sinimulan ko sa mga record ng bangko. Kinuha ko ang 12 buwan na estado ng operating account at inilatag ang mga ito sa mesa ayon sa petsa, Enero hanggang sa kasalukuyan, at sinuri ang bawat linya gamit ang isang dilaw na highlighter. Bawat withdrawal na may kaugnayan sa pangalawang lagda na ibinigay kay Ricardo. Bawat halaga, bawat petsa. Ipinakita na sa akin ni Corazon ang pattern, pero ang makita ito nakalatag sa papel gamit ang aking sariling mga kamay ay naghigpit sa isang bagay sa likod ng aking lalamunan na kailangan kong lunukin ng malakas. 23 withdrawal, 18 buwan, 4 na milyong piso. Hindi kinuha sa malalaking piraso na makakaakit ng pansin. Kinuha sa maingat, pasensyoso, at hindi nagmamadaling dami,
gaya ng pagpapaubos ng isang tangke ng dahan-dahan hanggang hindi mapansin ni Numan na bumababa ang tubig hanggang sa araw na maubos ito. Inilipat ko ang mga estado ng bangko at hinanap ang folder ng mga kontrata. Malapit sa likod ng pangalawang drawer, nakatago sa likod ng mga dokumento ng insurance renewal, may isang Manila envelope na hindi ko nakilala. Nakasulat ang pangalan ko sa harap sa sulat kamay na hindi akin at hindi rin kay Rosario. Binuksan ko ito. May dokumento sa loob, 4 na pahina, single-spaced, sa purong puting papel. Ang pamagat ay nagsasabing limitadong kapangyarihan ng abogado para sa mga layuning operasyonal, Villarreal Farm Properties. Binasa ko ito ng mabagal. Maingat at propesyonal ang wika, ang uri ng wika na mahal bayaran kada oras. Binigyan nito si Ricardo ng kapangyarihang gumawa ng mga transaksyong pananalapi, pumasok sa mga kontratang may bisa, at pahintulutan ang mga bayad sa ngalan ng prinsipal, ako mismo, kaugnay ng pang-araw-araw na operasyon ng bukid. Sa pahina ng lagda may lagda. Ang aking pangalan. Ang aking sariling lagda. Tumingin ako rito ng matagal. Pagkatapos, tumayo ako mula sa mesa, pumunta sa filing cabinet, at kinuha ang folder kung saan itinatago ko ang mga nilagdaang kopya ng lumang kontrata, kasunduan sa pag-upa ng gamit, kasunduan sa karapatan sa tubig, kasunduan sa pagsusuplay na umaabot sa 15 taon. Dinala ko ang ilan pabalik sa mesa at inilagay sa tabi ng sa ilalim ng lampara. Hindi ako eksperto sa sulat kamay. Hindi ko kailanman inangkin na ganoon. Pero pumipirma ako ng aking pangalan sa parehong paraan sa loob ng 64 na taon, at ang lagda sa mga lumang kontrata iyon ay may partikular na katangian, ang paraan ng pagkurba ng titik sa Domingo. Ang mahabang buntot sa huling da sa Key Villarreal na kilala ko gaya ng likod ng aking sariling kamay. Ang lagda sa ay walang ganoong katangian. Malapit ito, may pag-iingat na nagawa, pero ang kurba sa U ay masyadong masikip, at ang buntot sa huling D ay natapos ng biglaan, gaya ng isang taong nagsanay pero hindi sapat. Naramdaman kong hinukay ang aking dibdib at pinuno ng malamig na hangin. Inilapag ko ang parehong dokumento ng patag sa mesa at idiniin ang aking mga palad sa ibabaw nito para pigilan ang panginginig na nagsimula sa aking braso at umaakyat sa itaas. Huminga ako ng malalim. Bumalik ako sa pangalawang drawer. Sa pinakailalim, sa ilalim ng patong ng lumang dokumento ng buwis, may isa pang envelope. Sarado ito, mas mabigat kaysa sa una. Binuksan ko ito. May dokumentong hindi ko pa nakita sa loob. 2 beses pumunta si Ricardo sa opisinang ito sa nakaraang taon, mag-isa, sa mga hapon habang abala ako sa silangang bahagi. Hindi ko naisip ng malalim noon. Naisip ko ngayon. Isang draft, hindi pa tapos, walang lagda, pero detalyado sapat para linawin ang layunin. Iniulat nito ang paglipat ng lahat ng pangunahing ari-arian ng Villarreal Farm Properties sa isang limitadong kumpanya, Liday. Nakarehistro ang Liday sa Pilipinas 3 buwan bago pa. Ang nakalistang mga miyembro ay sina Ricardo Villarreal at Liza Villarreal. Binasa ko ang dokumento ng 2 beses. Sa ikalawang beses, hindi na nanginginig ang aking mga kamay. Nakatigil na ang mga ito, gaya ng pagtigil ng mga kamay kapag lumampas na ang katawan sa takot patungo sa isang bagay na mas malamig. Tiniklop kong maingat ang 2 dokumento, inilagay sa bagong envelope, isinara, walang isinulat sa labas. Tumingin ako sa orasan sa dingding, 2:17 ng umaga. Umupo ako pabalik sa upuan at tumingin sa larawan sa dingding sa itaas ng filing cabinet, ang larawan namin ni Rosario noong araw na naisara namin ang bilihan ng lupaing ito. Hawak niya ang titulo gamit ang 2 kamay, ngumingiti ng husto hanggang halos mapiring ang kanyang mga mata. Naalala ko ang bigat ng dokumentong iyon sa aming mga kamay, ang ibig sabihin nito, ang ipinangako naming 2 na itatayo namin. Ang sakit na dumaloy sa akin noon ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas matanda at mas mabigat kaysa sa galit, isang bagay na walang malinis na pangalan. Umupo ako roon hanggang 3:00 ng umaga. Pagkatapos, tumayo ako, inilagay ang sealed na envelope sa panloob na bulsa ng aking jacket na pantrabaho, pinatay ang lampara ng mesa, at natulog. Hindi ako nakatulog, pero humiga ako sa dilim na nakapikit at pinilit kong tumigil, dahil ang taong hindi nagpapahinga ay hindi makakaisip. At ang pag-isip ang tanging sandata ko ngayon na may halaga. Nasa hapagkainan ako sa aking 3 tasa ng kape nang bumaba si Ricardo 7:00 ng umaga.
Nakiraan siya kagabi, bagay na paminsan-minsan niyang ginagawa, ginagamit ang kwarto sa dulo ng pasilyo nang hindi humihingi ng pahintulot. Gaya ng ginagawa ng mga matatandang anak na hindi pa lubos na natututunan na hindi rin nila bahay ang bahay ng kanilang magulang. Narinig ko siyang gumagalaw sa itaas paglampas ng hating gabi, ang lumang tabla ng sahig na nag-aanunsyo ng kanyang mga hakbang gaya ng dati. Nakahiga ako at wala akong sinabi. Pumasok siya sa kusina, mukhang nakapagpahinga, sinuklay ang buhok. Nagbuhos siya ng kape mula sa banga at sumandal sa counter nang may ginhawa ng isang taong nasa sarili niyang espasyo. Maaga ka, Tay, tugon niya. Lagi akong maaga, sagot ko. Umiti siya sa sinabi ko. Ininom niya ang kanyang kape, tiningnan ang telepono, at sinabing may pulong siya sa syudad 9:00 na hindi niya maiwasan. Hinugasan niya ang tasa niya sa lababo, itinuro iyon sa kanya ni Rosario, kahit paano, at kinuha ang mga susi sa gancho sa may pinto. Tatawagan kita mamaya, sabi niya. Ingat sa daan, sabi ko. Umupo ako sa mesang iyon at pinakinggan ang tunog ng nag-umpisang truck niya, ang mga gulong sa grava, ang makina na humihina papunta sa lumang daan. Binilang ko hanggang sa 60 matapos tuluyang mawala ang tunog. Pagkatapos, tumayo ako, pumunta sa opisina, kinuha ang sealed na envelope sa panloob na bulsa ng aking jacket na pantrabaho at dinala ito sa hapagkainan. Umupo ako pabalik. Binuksan ko ang envelope at inilatag ang 2 dokumento, ang na may kahina-hinalang lagda at ang draft ng DDC na may pangalan ni na Ricardo at Liza na malinaw at tiyak sa ilalim. Tinignan ko ang mga ito sa liwanag ng umaga, mas malinis at mas tapat kaysa sa liwanag ng lampara ng mesa 2:00 ng umaga. Pareho pa rin ang hitsura nila. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Gregorio Salazar. Abogado ko na si Gregorio sa loob ng 19 na taon. Hinawakan niya ang away sa karapatan sa tubig sa katabing lupain noong 2007, ang mga kasunduan sa financing ng gamit, ang mga dokumento ng estado ni Rosario matapos siyang pumanaw. 61 taong gulang siya, maingat sa paraang nakakainis kung minsan sa mga taong gustong mabilis lang na sagot at eksaktong tamang tao kapag kailangan mo ng isang hindi kikilos hanggat hindi lubos na naintindihan ang lahat. Sinagot niya sa 3 ring. Domingo, sabi niya. Maaga pa. Alam ko. Gregorio, kailangan kitang pakinggang mabuti at kailangan kong huwag kang magsalita hanggang matapos ako. Kaya mo ba? May sandaling katahimikan. Sige, magpatuloy ka. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang video na kinunan ni Federico. Ang 4 na milyong piso na natagpuan ni Corazon sa 23 withdrawal. Ang na natagpuan ko sa aking sariling filing cabinet na may lagdang hindi tumugma sa anumang bersyon ng aking pangalan na aking isinulat. Ang draft ng DDC na may wika ng paglipat at pangalan ni na Ricardo at Liza sa ilalim. Nagsalita ako ng mabagal at walang emosyon, gaya ng paraan ng pag-uulat ko ng problema sa bukid, puro katotohanan lang, ayos na ayos, walang komento. Pagkatapos kong matapos, tumahimik si Gregorio. Pagkatapos, sinabi niya, Domingo, gaano kakatiyak na hindi mo lagda ang nasay? Nagpipirma ako ng aking pangalan sa parehong paraan sa loob ng 64 na taon, sagot ko. Kumurba pababa ang matagal ang buntot ng huling na kung anuman ang nasa dokumentong iyon, wala sa 2 bagay na iyon ng tama. Hindi ako pwedeng magbigay ng konklusyon batay lamang sa iyong assessment, dagdag niya. Alam ko iyon. Hindi kita hinihiling na gawin iyon. Hinihiling ko na sabihin mo sa akin kung ano ang kinakaharap natin at ano ang dapat gawin susunod. Isa pang katahimikan, mas mahaba ngayon. Narinig ko si Gregorio na humihinga sa kabilang linya, mabagal, sinasadya, gaya ng paraan niya ng pagbuo ng maingat na balangkas bago siya magsabi ng anumang mahalaga. Sige, sabi niya sa wakas. Kung peking lagda ito, at gusto ko itong maging eksakto, Domingo, dahil mahalaga ang salita, ang inilalarawan mo ay isang paglabag sa batas kriminal ng Pilipinas laban sa falsifikasyon ng dokumento. Ilalim ng Artikulo 172 ng Revised Penal Code. Iyan ay isang malubhang krimen, at kasabay ng mga hindi otorisadong withdrawal mula sa iyong operating account, kinakaharap natin ang pang-aabuso sa pananalapi laban sa isang matanda. Nagdadala ang bawat isa sa mga kasong iyan ng posibleng pagkabilanggo. Naging tahimik ang kusina. Ang draft ng DSA, patuloy ni Gregorio, kahit hindi pa nalalagdaan, isang ebidensya ng premeditated na intensyon. Tatawagin ito ng isang prosecutor na dokumento ng conspiracy.
Huminto siya ulit. Domingo, kailangan kitang dalhin ang lahat ng natagpuan mo, ang draft ng DSE, ang mga estado ng bangko, sa aking opisina ngayong araw. Kailangan ko rin na huwag mong harapin si Ricardo. Hindi pa. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan kita, dagdag ko. May isa pang tao, sabi ko. Ang aking accountant, si Corazon Bautista. Siya ang unang nakatuklas ng mga withdrawal bago ako. Dalhin mo siya ng hiwalay, sabi ni Gregorio. Ngayong hapon, kung available siya. Bubukasan ko ang aking schedule. Huminto siya ulit. Domingo, pasensya na. Ano man ang matagpuan natin, pasensya na dahil kinakaharap mo ito. Tumingin ako sa larawan ni Rosario sa dingding ng kusina, siya na may hawak na titulo, ngumingiti na parang binigyan lang ng buong mundo. Humigpit ang aking lalamunan hanggang sa kailangan kong ilagay ang telepono sa mesa sandali at itakip ang likod ng aking kamay sa aking bibig. Pagkatapos, kinuha ko ulit ito. Huwag ka munang manghinayang, ani ko. Alamin muna natin kung ano ang kinakaharap natin. Nagkita kami ni Corazon sa isang karinderya na tinatawag na Aling Rosas sa may kanto ng bayan. Ang uri ng lugar na naroon na simula noong ako'y bata pa, mga upuang plastik, mahabang counter, at case ng pagkain halos kalahati na lang ng laman sa alas 8 ng umaga. Doon dati nagkikita kami ni Rosario tuwing Sabado ng umaga noong bata pa si Ricardo, noong mabagal at masaya ang mga Sabado. Nauna akong dumating. Umupo ako sa likurang booth, ang pinakamalayo sa bintana, at umorder ng kape sa isang waitress na hindi tinatanong ang aking pangalan o nakikipag-usap na eksaktong kailangan ko. Dumating si Corazon 7 minuto ang lumipas. Kilala ko na si Corazon sa loob ng 14 na taon, at sa buong panahong iyon, nakita ko na siya sa bawat uri ng profesional na sitwasyon, mga pulong sa budget, pagsusuri ng audit, ang mahahaba at mabigat na linggo kapag mababa ang numero ng anihan. Hindi ko pa siya nakita na katulad ng ginawa niya sa paglakad papunta sa akin sa karinderya. Kulay luma ang kanyang mukha. Ang kanyang folder ay hinawakan niya ng mahigpit sa kanyang dibdib, gaya ng isang babaeng humahawak ng isang bagay na natatakot niyang kunin ng iba. Nakita ng kanyang mga mata ang akin sa kabilang panig ng silid, at ang nakita ko ay hindi lamang takot. Ito ay ang partikular na pagod ng isang taong daladala ang bigat ng mag-isa ng matagal na panahon hanggang sa nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng tuwid ang tayo. Umupo siya sa aking harapan. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi niya. Hindi matatag ang kanyang boses, may kalabuan sa mga gilid. Magsimula ka kung saan mas madali, dugtong ko. Napahalakhak siya ng bahagya. Walang madaling lugar, Ginoong Villarreal. Kung ganoon, magsimula ka sa umpisa. Tumingin si Corazon pababa sa mesa. Ang kanyang hindalaki ay umiikot pabalik-balik sa gilid ng folder, isang maliit na paulit-ulit na galaw. Nang tumingin siya pataas ulit, matingkad ang kanyang mga mata sa isang bagay na pinipigilan niya ng husto. Unang napansin ko ang mga di pagkakatugma, 14 na buwan na ang nakalipas, dugtong niya. Maliliit na halaga, gaya ng ipinakita ko sa iyo, pero malinaw sa akin ang pattern sa loob ng unang 3 buwan ng pagmamasid. Alam ko na si Ginoong Ricardo iyon. Ang pangalawang lagda ay kanya. Wala nang iba pang maaaring gumawa. Bakit hindi ka lumapit sa akin noon? Pinanatili kong patag ang boses. Hindi ako umaakusa. Kailangan ko lang talagang maintindihan. Humigpit ang panga ni Corazon. Huminto ang kanyang hinlalaki. Dahil siya ang unang lumapit sa akin. Naging tuluyang tahimik ang tasa ng kape sa aking kamay. Mga 11 buwan na ang nakalipas, patuloy niya, bumaba ang boses. Pumunta si Ginoong Ricardo sa aking opisina mag-isa. Isinara niya ang pinto. Lumunok siya. Sinabi niya na sinuri niya ang ilang mga lumang record ng operasyon at may mga dokumento akong pinirmahan na maituturing na kaduda-duda. Sinabi niyang malabo ang mga otorisasyon. At kung susuriin ng husto ng sinuman, maaring mukhang inaaprubahan ko ang mga transaksyon ng walang tamang pangangasiwa. Gumalaw ang kanyang lalamunan habang lumulunok siya ulit. Sinabi niyang hindi niya ako inaakusa. Sinabi niyang sinisiguro lang niyang malinaw kung naiintindihan ang sitwasyon. Ang galit na dumaloy sa aking dibdib ngayon ay hindi na ang malamig, kontroladong uri na daladala ko sa nakaraang 24 na oras. Mainit ito at agarang bumalot, at kinailangan kong ilagay ang tasa ng kape sa mesa para pigilan ang aking kamay sa panginginig. Tinakot ka niya, sabi ko.
Hindi niya kailanman ginamit ang salitang iyon. Nasira ang boses ni Corazon sa huling pantig, at pinigilan niya ang kanyang labi ng matagal bago nagpatuloy. Maingat siya doon. Sinigurado lang niyang maintindihan ko na kung magtaas ako ng tanong tungkol sa account, may itataas ding tanong tungkol sa akin. Tumingin siya sa akin nang may pagod sa kanyang mga mata. Wala akong pambayad sa abogado, Ginoong Villarreal. Hindi ko lubos na naintindihan ang batas para malaman kung nagkamali ba talaga ako o hindi. Natatakot ako at nahihiya ako roon pero totoo yon. Corazon. Naghintay ako hanggang tumingin siya sa akin. Wala kang ginawang mali. Kung ano ang ginawa niya sa'yo, may pangalan iyon. Tinatawag itong pananakot at ito ay magiging bahagi ng dadalhin natin sa opisina ng abogado ngayong araw. May bagay na gumalaw sa kanyang mukha, lumuwag, gaya ng pagbukas ng kamao na naghawak ng matagal. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at 2 patak ang dumaloy sa kanyang pisngi bago niya ito napigilan. Pinunasan niya ito ng likod ng kanyang kamay ng bahagyang galit, tila naiinis siya sa sarili sa kanyang pag-iyak. Sinubukan kong sabihin sa'yo, tugon niya. Noong Abril, sumulat ako sa'yo ng liham. Yumuko ako ng bahagya. Hindi ko natanggap ang liham na iyon, Corazon. Tumango siya, maliit at mahigpit ang galaw. Alam ko na ngayon. Inilagay ko ito sa mailbox sa dulo ng daan ng bukid mismo. Isinulat ko ang pangalan mo. Naghintay ako ng 2 linggo. Hindi ka tumawag. Kinumbinsi ko ang sarili ko na baka nagkamali ako. Baka may paliwanag pa ang mga halaga. Baka may nakikita akong pattern na wala naman. Huminga siya ng mabagal. Marami akong sinabi sa aking sarili sa loob ng 2 linggong iyon. Ang larawan ni Ricardo na nakatayo sa mailbox sa dulo ng daan ng bukid, na hindi ko nasaksihan pero alam ko na ngayon ng buong katiyakan na nangyari, ay dumaan sa aking isipan sa paraang nagpatigas ng aking likod ng ngipin. Nagtago ka ba ng kopya? Tanong ko. Kumuha si Corazon sa loob ng folder. Kinuha niya ang isang piraso ng papel na nakatiklop ng 4, hinawakan ng paulit-ulit hanggang naging malambot na ang mga tupi at nagsisimula ng gasgasin ang mga gilid. Inilagay niya ito sa mesa sa pagitan namin at pinatag ito ng kanyang palad. 2 pahina, sulat kamay sa maliit at maingat na sulat na kilala ko mula sa 14 na taon ng mga tala sa gilid ng dokumento ng budget. Palagi kong itinatago ang kopya, sabi niya ng mahina, ng lahat ng bagay. Tumingin ako sa liham. Hindi ko ito binasa. Hindi ko ito basta pwedeng basahin, hindi ko matitiwalaan ang aking mga kamay na hawakan ng matatag ang pahina. Tumingin lang ako rito. May isa pa, sabi ni Corazon. Binuksan niya ang folder at kinuha ang isang maliit na itim na VS drive. Inilagay niya ito sa mesa sa tabi ng liham. Bawat record ng transaksyon mula 20 buwan na ang nakalipas, sabot niya. Kumpirmasyon ng bangko, mga loob ng otorisasyon, ang orihinal na estado ng account bago pa binago ang anumang entry. Kinopya ko ang lahat kinabukasan ng pagpunta ni Ginoong Ricardo sa aking opisina. Dala-dala ko ito sa aking bahay tuwing gabi mula noon. Tumatag ang kanyang boses habang nagsasalita siya, ang katatagan ng isang taong gumawa ng bagay na hindi niya ikinahihiya, kahit na natakot siya sa lahat ng nakapaligid dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Alam ko lang na hindi ko hahayaang mawala ito. Tiningnan ko ang ESC drive sa mesa. Pagkatapos, tiningnan ko si Corazon. Nakaupong matuwid na siya ngayon kaysa noong pumasok siya. Ang folder ay nasa harapan pa rin niya pero hindi na nakadiin dito ang kanyang mga kamay. Nakapahinga ang mga ito sa mesa. Ibinaba na niya ang bigat at alam ito ng kanyang katawan. Ipagmamalaki ka ni Rosario, sabi ko. Bumaba ang baba ni Corazon sa kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang balikat ng 1 beses, isang matalim na galaw at itinakip niya ang 2 kamay sa kanyang bibig. Ang tunog na lumabas sa kanya ay maliit at hinamak, puno ng 14 na taon ng pagtatrabaho para sa pamilyang minahal niya at 6 na buwan ng pagkakatakot na nabigo siya sa kanila. Inabot ko ang kanyang mga kamay sa kabila ng mesa. Nanatili kami roon ng ilang saglit. Isang 64 na taong gulang na magsasaka at isang 52 taong gulang na accountant sa likurang booth ng isang karinderya sa gilid ng bayan, may ESC drive at isang liham na 6 na buwan na ang tanda sa pagitan namin, at napakahaba pang umagang naghihintay. Pagkatapos, sinabi ko, may 11:00 tayo sa opisina ni Gregorio Salazar. Kaya mo bang pumunta?
Kinuha ni Corazon ang ESC drive mula sa mesa at inabot ito sa akin. 6 na buwan na akong handa, dagdag niya. Amoy lumang papel at matapang na kape ang opisina ni Gregorio Salazar. Ang amoy ng isang lugar kung saan ginagawa ang seryosong trabaho ng walang paumanhin. Sinundan ko si Corazon papunta roon mismo. Ang dalawa naming truck ay pumasok sa parking lot alas 11:02, 2 minuto bago sinabi ni Gregorio na dumating kami. Hawak ni Corazon ang ESC drive sa bulsa ng kanyang jacket at ang kanyang folder sa kanyang kandungan. Hawak niya ang pareho gaya ng isang babaeng nagpasyang tapusin na ang takot na yung araw. Naroon na si Gregorio sa ulunan ng mesa ng pulong nang pumasok kami. Nakataas ang manggas, bukas ang dilaw na legal pad, 3 panulat na magkatabi sa kanang gilid ng mesa, gaya ng pag-aayos ng isang lalaki ng maliliit na bagay habang naghahanda siyang harapin ang malalaki. Tumayo siya nang pumasok kami, kinamayan ako, kinamayan si Corazon, at itinuro ang mga upuan sa harapan niya. Umupo kayo, sabi niya. May trabaho tayong gagawin. Ginugol namin ang buong araw doon. Binasa ni Gregorio ang bawat dokumentong dinala ko habang inililibot ni Corazon ang mga record ng IFESI, linya kada linya. Ang mga kumpirmasyon ng bangko, ang mga loob ng otorisasyon, ang orihinal na estado ng account na nagpapakita kung ano ang hitsura ng mga numero bago pa binago. Malinaw at walang pag-aalinlangan siyang nagsasalita, walang kahit anino ng panginginig na narinig ko sa kanya sa karinderya. Nasa kanyang elemento na siya ngayon. Sa pagtatapos ng unang araw, nakabuo si Gregorio ng isang timeline sa whiteboard na umaabot halos sa buong dingding. 23 withdrawal sa pula, ang peking E sa asul, ang draft ng DLC na binilugan ng 2 beses, at may markang isang salita lamang sa maingat na sulat kamay ni Gregorio, intensyon. Umatras siya mula sa whiteboard at tiningnan ito gaya ng paraan ng pagtingin ng isang lalaki sa isang gusaling itinayo niya at sinusuri kung saan hindi tatagal. Ang mga withdrawal lang ay sapat na para sa pang-aabuso sa pananalapi laban sa matanda, anya, isinasara ang kanyang marker. Ang peking lagda sa I ay nagbibigay sa atin ng falsifikasyon ng dokumento. Pero ang draft ng DSE, itinuro niya ang binilugang bahagi, iyan ang nagsasabi sa isang hurado na hindi ito basta-basta lang na ginawa. Ay dinisenyo ito. Mahalaga yan. Tumingin si Corazon sa whiteboard. Nakabuti ang kanyang panga at gumagalaw ang kanyang mga mata mula sa isang entry papunta sa iba pa, gaya ng paraan ng paggalaw ng mga mata ng isang maingat na tao kapag kinukumpirma nila ang alam na nila. Ang bawat withdrawal na yan, dugtong niya, ay naipasa sa isang araw na abala si Ginoong Villarreal, pagkukumpuni ng makina, pag-aayos ng anihan, mga araw na hindi niya susuriin ang mga account. Huminto siya. Hindi iyon coincidence. Sinadya ang oras. Ang mga puno ng mangga ay namumulaklak sa gitna ng taglamig sa aming lalawigan. Karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam nito. Iniisip nila ang mangga bilang tanim sa tag-init, ang anihan, ang mga truck na puno ng mga kahon sa init ng Abril. Pero ang bulaklak ay dumarating sa malamig na buwan kapag lahat ng iba pa sa lalawigan ay tila natutulog. Puti at bahagyang rosas, laban sa hubad ng mga sanga, libu-libong bulaklak na kumakalat sa bawat hanay ng puno, na parang hindi mapapaniwalaan ng isang tao kung hindi niya ito nakita mismo. Palaging sinasabi ni Rosario na iyon ang sikreto ng ating lalawigan, ginagawa nito ang pinakamagandang bagay sa panahon na walang naghihintay ng ganda. Nakatayo ako sa gilid ng silangang bahagi ng aming bukid isang Sabado ng umaga sa unang bahagi ng Marso, pinagmamasdan ang sinag na tumatama sa mga bulaklak, nang marinig ko ang truck ni Federico sa may grava. Pumarada siya sa tabi ng kamalig at bumaba, dala-dala ang kanyang dermos. Kumikilos sa hindi nagmamadaling paraan ng isang taong nagpasyang matagal na ang nakaraan na walang saysay ang magmadali papunta sa anumang bagay na naroon pa rin kapag dumating na siya. Nakita niya ako sa gilid ng mga puno at itinaas ang kanyang kamay. Itinaas ko rin ang akin. Nakatayo kami magkasama sa gilid ng mga bulaklak nang hindi masyadong nag-uusap. Naging ganito na ang ugali namin ni Federico. Mga umaga ng Sabado, kape. Anumang kailangang sabihin, sinasabi. Anumang hindi kailangang sabihin, pinapayagang manatiling tahimik. Gugustuhin niya ang umagang ito, sabi ni Federico sa wakas, tumitingin sa mga bulaklak. Nandito na siguro siya mula alas 5, sagot ko. May kamera na hindi niya alam kung paano gamitin ng maayos at matatag ang opinyon kung saang anggulo ang pinakamaganda. Napahalakhak si Federico. Mukhang tama nga.
Maraming nangyari sa loob ng 3 buwan simula noong araw sa korte. Humarap si Ricardo sa preliminary hearing niya sa Regional Trial Court noong Nobyembre. Airtight, gaya ng ipinangako ni Fiscal Danilo Ramos, ang ebidensya. Naipasa ang kaso para sa paglilitis at sinimulan na ng abogado ni Ricardo ang usapan tungkol sa isang plea agreement. Sinabi sa akin ni Gregorio na malamang na mangyari ay 2 taon sa piitan, 3 taon ng supervised release at buong pagbabayad ng 4 na milyong piso kasama ang interes. Hindi ako dumalo sa preliminary hearing. Sinabi sa akin ni Gregorio na hindi ko na kailangang naroon at tama siya. Natapos na ni Liza ang kanyang plea agreement. Felony conviction, 3 taon probation. Ibinalik ang kanyang lisensya bilang CA sa lupon ng accountancy. Lumipat siya mula sa bahay na kanilang tinitirhan ni Ricardo at hanggat alam ko, umalis na siya sa lalawigan namin ng tuluyan. Hindi ko na masyadong iniisip si Liza. Sapat na ang pag-iisip ko tungkol sa kanya sa mga linggo matapos ang hearing. Wala nang saysay ang patuloy pang pag-isip. Pumunta si Corazon sa aking opisina sa unang linggo ng Nobyembre. Nakatayo siya sa may pinto na hawak ang folder ng mga quarterly projections. At nang umupo siya at inilatag ang mga ito sa mesa, matatag na ang kanyang boses at hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nilibot niya ako sa bawat linya ng may kahusayan ng isang babaeng magaling sa kanyang trabaho at nagpa siyang ipagpatuloy ito. Nang matapos kami, sinabihan ko siya na gusto kong palitan ang kanyang titulo mula bookkeeper tungong chief financial officer. Tataas rin ang kanyang sweldo alinsunod dito. Tumingin siya sa mesa sandali, pagkatapos ay tumingin pataas at sinabing napakahina, "Salamat, Ginoong Villarreal." "Domingo," sabi ko. Pinigil niya ang kanyang labi. "Salamat, Domingo." Nag-alok na si Federico na pumunta 2 beses isang linggo para tulungan ang bagong workshop para sa pagkukumpuni ng maliliit na makina sa silangang bahagi. Sinabi niya ito gaya ng karamihan sa kanyang sinasabi, bilang isang simpleng pahayag ng kanyang balak gawin. Sinabihan ko siyang okay lang. Higit pa yun sa okay, pero hindi kailangang marinig ni Federico yon. Iniwan ko si Federico sa mga bulaklak at naglakad papunta sa kamalig. Sa loob, may isang batang puno ng mangga sa isang bag ng lupang tinali, mga 2 talampakan ang taas, isang tuwid na puno, kaunting sanga. Inorder ko ito mula sa nursery sa lungsod 3 linggo na ang nakalipas at itinago sa lugar kung saan pantay ang temperatura. Kinuha ko ito. Mas mabigat ito kaysa sa itsura nito, gaya ng dati sa mga bagay na buhay. Dinala ko ito papunta sa pinakamatandang puno sa buong lupain, ang malapad na yon na kumakalat ang sanga sa lahat ng direksyon ng walang pakundangan, ang isa kung saan dati nakatirik ang luklukan ni Rosario, ang isa kung saan naupo ako sa dilim noong Oktubre at nakipag-usap sa kanya hanggang sa lumamig ang aking mga buto. Inilagay ko ang batang puno sa lupa at inumpisahang hukayin ang unang shovel. Malamig at siksik ang lupa at amoy tulad ng mabuting lupang minerali at buhay. Nagtrabaho ako ng matatag, hindi nagmamadali, hindi humihinto. Nang tama na ang lalim ng hukay, ibinaba ko ang puno at nagsimulang punan ang paligid ng ugat gamit ang parehong kamay, idiniin ang lupa gaya ng itinuro sa akin ng aking ama, hindi masyadong siksik, hinahawakan lamang, binigyan ng lugar na lalakhan. Dumating ang mga bota ni Federico sa likod ko. Yumuko siya at idiniin ang lupa sa kabilang gilid ng ugat nang hindi hinihintay pang tanungin. 2 matatandang lalaki, nakaluhod sa lupa, magkasamang nagtatrabaho sa tahimik na umaga. Nang matapos na, umupo ako sa aking mga sakong. Sasabihin niyang pahilig ito, sabi ko kay Federico. Tiningnan niya ito ng maingat. Hindi naman pahilig. Alam ko. Sasabihin niya pa rin. Pagkatapos, dudumihan niya ang sarili niyang kamay para ayusin ito. Tumahimik si Federico sandali. Mukhang mabuting babae siya. Tinignan ko ang batang puno, nakatayo ng tuwid sa malamig na lupa, ang mga bulaklak ng matandang puno na kumakalat sa itaas nito, ang liwanag ng umaga na dumadaan sa mga piraso. Ang pinakamainam na kilala ko, ani ko. Tumayo ako, idiniin ang natitirang lupa gamit ang dulo ng aking bota, kinuha ang pala. Marami akong naisip mula sa umagang iyon ng Disyembre. Halos nawala sa akin ang lahat, hindi dahil dinaig ako ng iba, kundi dahil sobra akong nagmahal ng bulag at kaunti lang ang tinanong. Huwag ninyong tularan ang naging halos ako. Suriin ng mabuti ang mga taong nasa paligid ninyo, lalo na ang mga tumatawag sa kanilang sarili na pamilya.
Naglagay ang Diyos ng isang estranghero sa gilid ng daan sa eksaktong tamang sandali. Huminto ako para tumulong sa kanya. Iniligtas niya ako. Hindi iyon coincidence. Iyon ay biyaya. Itinuro sa akin ng pagtatraidor sa pamilyang ito na ang pinakamapanganib na tao sa buhay mo ay ang paniniwala ko matapos ang 64 na taon, ang isang mabuting tao ay hindi kailangang magmana ng anuman. Nagtatayo siya. Nagpoprotekta siya. Dumadalo siya kahit sa malamig na umaga para sa isang taong hindi pa niya kilala. Kung ang kwentong ito ng pagtatraidor at tahimik na katarungan ay may naantig sa inyo, i-comment ninyo kung ano ang gagawin nyo sa aking sitwasyon. I-share niyo ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon, at mag-subscribe kayo sa channel na ito para hindi na kayo mag-isang dumaan sa susunod na kwento. Salamat sa pananatili ninyo hanggang sa katapusan. Ang mga susunod na kwento ay may mga fictional na elementong idinagdag para sa layunin ng pagmumuni-muni at aral sa buhay. Kung hindi ito ang uri ng pagkukwento para sa inyo, lubos naming naintindihan. Piliin niyo kung ano ang sa inyo tumutugon.